kaibigang lahat. Good morning po sa inyo lahat. Dito po ako, pupuntahan po namin yung property dito sa Barangay Kinalin. Buhat sa highway po, mga 3 kilometro papunta po rito sa papasok sa area. So papasok po tayo dito sa area na to. Titingnan po natin kung gaano kalayo. Kung ano po sitwasyon ng pasok po tayo ng mga around 500 meters galing po sa highway. So dito po tayo. Madadaanan po natin ito. Hindi na po dinidevelop ang mga kalsada, sinisemento na po nila. So dito po meron po tayong tinatayong bagong resort. Madadaanan po ito papunta sa property. So malapit na po tayo sa property. Tayo po pupuntahan na po natin yun. Kung hanggang saan yung sementadong kalsada na roon. Tayo po. So andito na po tayo sa dulo nung kalsada na sinemento papunta ron sa property. Kaya lang po, medyo alanganin pa po ngayon makapasok ang 4 wheels. Dahil dito pa lang sa buwan po, siguro baka mga approximately mga 1 kilometer pa po ang layo papunta ron sa area. Pero dun po sa area, sa malapit na ron, cemented po doon. Bali ang bilang po mga sementado dyan, siguro po baka mga nasa 600 meters ang haba. Medyo mahaba-haba din po yun. Pero yun po ay kalsada na po siya talaga. So yan po ang sitwasyon ng kalsada ngayon. Dito talaga may papasok kahit na po motor. Nahihirapan. So naglalakad po yung ibang mga taga doon. Dito mga 1.5 kilometer. Wala naman, mga 1 kilometer lang din ang layo buhat po sa main road. Highway po yung papuntang Condagua. And then dito po ay panibagong 1 kilometer. 1 kilometer yan papunta po sa Tec. So yan po ang sitwasyon ng daan dito. Although may kalsada po talaga yan. Kaya lang pag tagulan, ganyan po nangyayari. Pag mainit po ang panahon, yan, makakapasok po ang 4 wheels at ang motor. Parin po natin, buhat dyan sa may patol na kalsada, sementado. Lahat po ay ginagawa naman na po ang kalsada, kahit doon po sa papunta sa landfill. Papunta po rin yung landfill. Sinisemento na po yan. Ayan. Bago magmayo, talagang ano rin sa project nila, ano po kasama? Kailangan tapos na ng bago magmayo. Ay, pakatapusan ng Mayo pala. Pakatapusan ng Mayo. Bago mag-June. Dali na po ito. Oo, mabilis naman. Lahat na rin ay ginagawa na. Hindi sa may unahan, may kabaak na siya. May kabaak na rin po dyan. Oo. Hindi sa unahan, buo na. Sige po, salamat po. Ayan, dinadaanan kasi ng mga kalabaw ngayon. Wala po silang ibang... Pero kung pasok na po ang 4 wheels dyan, hindi na po dadaan ang mga kalabaw dahil hanggang doon na po ang sasakyan. So sa ngayon, hindi nga makapasok ang 4 wheels kaya dinadala po ng kalabaw yung mga produkto. Opera, yung mga niyog. So yan, nakita nyo po ang daan. Kaya ganyan ang lupa ngayon. Kahit po ang motor ay may hirapan pumasok. Dinadaanan po kasi ng mga paragos ang kalabaw. Po, kinatahak po natin ay kalsada mula po dun sa highway sa highway po yung tinatahak natin. Doon naman po sa kabila may daan din po dun, lahat po dun cemented road. Ang problema naman galing po sa release ng tren. Doon po kami dumaan sa release, doon po sementado na lahat. Dito lang po yung galing sa highway ang medyo ganito ang sitwasyon. Lapad nga, oo. Lapad ng kalsada po dito, kung titingnan nyo po. Baka ito yung nasa 10. Katapusan pala ng Mayo po. Ito po ay yun ang laro nila dito, ang usapan nila. Katapusan ng Mayo, hanggang katapusan ng Mayo, ito po ay gawa na. So ito po ay dinadaanan natin.
Ayan, may ilang pong bagong simento na rin dito. Kaya talagang totoo na tatapusin po ito bago katapusan ng Mayo. Yan po, kanilang mga ginagawa. So ongoing po ang kanilang pagpag-develop ng road. Barangay hall po nandito po. Andiyan lang po yung ng barangay kusina. So may ilang portion. Pero dun sa kabila talaga, bago papunta po ng railways, lahat po dun cemented road na. Although yung iba kalahat lang. Ayan po ang bahay na yun. Pero dito po kalsada. Ayan mga ka-farm lot, nandito po yung ating property na ating ibebenta. Ito po ay may sukat na 2.8 hectares. Nakita nyo naman po yung mga niyog. Ano po? Takara na po siya, mga niyog. Ayan, meron din pong matataas na. Ayan. Pero karamihan po ay mga ganyang kabababa. Mga productive na po yan. May mga sagingan din po at may sapa po rin yung sagingin. May sapa-sapa po doon. Nasa loob po ng property yung creek. Yung creek niya. May ilan din pong mga bamboo trees. Ayun. Kuryente naman po, walang problema. May linya po ng kuryente. So ito po yung area. Ito po ito ng kalsada. Nakita nyo po na kalahati pa lang po yung nasisemento. Malapit na pong magtagpo o magdugtong doon sa kalsada na kumpleto na. Malapit na po ito. Kaya talagang accessible na po itong area ito. So dito, makikita nyo po sa left side ko. Ayan, katataasan po ang mga niyog. Napakarami pong bunga niyan. So papunta po rito ang property. Ito pong daan sa likod natin, ito pong daan na ito ay galing po rin sa release ng tren. O, doon po kami dumaan. Ano po? Nag-skits po kami. Buhat po sa town proper ng Calawag. So around 15 minutes po. Buhat doon hanggang dito sa property. So ayan, ito po yung property na 2.8 hectares. Malinis po ang titulo nito. So yan. Mayroon pong mga kasama, may kasama po siyang bahay, ayun po na concrete. At mayroon din po itong palayan. Ang palayan po nito ay around mga kalahating hektarya po. Maliit lang naman pero at least 100% flat po ang area. Kita nyo po, flat na flat. Yan, may ibang bearing fruit po siya, mga sagingan. Ayan. Langka, mangga, ayan po. So ayun po yung bahay. Ayan, half body lang po pala yung bahay pero medyo malaki na rin po. So ayun po, may linya naman ng kuryente, ayun po. Kasama po yun sa property na binibenta, yung bahay na yan. Ang halaga po ng property na ito na binibenta ay 2 milyon. Ito po ay binaba na nila. Binibenta po nila ito nung una 2.5. Kaso siguro nakikita nila na kailangan nila ng pera, masyadong mataas yung kanilang presyo. So ibinaba na po sa 2 milyon. Yan, may bahay po siya. Ayan po. Kita niyo po mangga na yun, sakop pa po yun. So ayan, ang kagandahan. Ayan po yung bahay niya, tabing-tabing kalsada. So ayan, kita niyo. Meron pong ginawang dating pwedeng babuyan, ayun. Pwedeng gawin po uli. So ayan, pupunta po tayo. Ito may maganda yatang daan dito. Oo, ilog. Ayan. Ayan, kasama po yung bamboo trees na yun. Ayan, meron po ditong ilog. Ayan, may ilang pong hardwood tayo. May nara. Nara at saka yan, malatubig. Ay, marami palang magagandang kahoy ito. Pwede pong ipang lumber. Dito, pasakit mo kahoy ito. Ibig sabihin yung irrigation na yun, hindi na yun, hindi nahagip. Ayan, may irrigation po doon na pinapaliguan ng marami taga dito. At tingnan natin yung irrigation. Pwede bang masilip yan? So ito po pala yung irrigation nila.
Bali yung creek po nito, boundary po ito ng property ng 2.8 hectares. So ito po yung kanilang pinakang dulo ng creek. Ito, meron po siyang ano. Meron po siyang pinakang irrigation na pinapaliguan ng marami dito. Ayan, nakikita nyo po. So marami po, sagana po tayo sa tubig dito. Kaya napakaganda po nitong lugar na ito. Dito lang po yan sa Calawag, Quezon, Barangay Kinalin. So abin nyo na po ito mga ka-farm lot. Habang mura pa rin pa naman po kasi may bahay po ito, yung property. May bahay po ito. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you.